Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pa rin pong maganda ang bawat araw dahil kahit mayroon po tayong mga kinakaharap na mga problema sa mga panahong ito ay ang mahalaga po ay buhay po ang ating Diyos na maaari pong makatulong sa ating lahat sa mga panahon na kailangan ho natin ang kanyang pagpapalakas dahil hindi naman ho lingid sa atin na sa panahong ito ay dumanas ho tayo ng epekto ho ng kalamidad kaya talaga hong ang pakiramdam ng bawat isa ay medyo apektado. Ganun pa man ho, mga minamahal ko mga tagapakinig, ngayong umaga ang pinakamahalaga ay binigyan ho tayo ng Diyos ng panibagong buhay upang ang buhay na ito ay atin pong patuloy na maisuko sa Kanya at kung ano man ang ating mga kalagayan sa ngayon ay hindi naman hulingid yan sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang ating pinagdadaanan sa mga panahong ito. Ano po, kaya ngayong umaga sa ilang minuto na atin pong pagsasama-sama dito po sa programa po ng Biyaya sa Pagkaaga, dito po sa BBS DWLV 91.9 FM. Ako po ang inyong makakasama. Ako po si Pastor Luis Bolaños at sa technical si Sir Stephen Fabis. Kahit ho tayo may mga suliranin sa panahong ito, lalo na po doon sa mga nakaranas ho ng baha at ang ilan nga po ay hanggang ngayon ay nasa mga bubong pa rin nila, ang iba ay matataas pa rin ang tubig, yung iba ay nawalan ng nabasaan ng mga gamit, lalo na yung mga mahalagang dokumento, mga ganoon. At hindi ho kayo nag-iisa. Ako man ho ay nakaranas bain. Ano po, inabot ho ng tubig ang aming tirahan. Pero salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat. So itong ganitong mga tagpo, mga minamahal kong mga tagapakinig ay mahalagang magpaalala ho sa atin na talagang bahagi na po ng buhay ang ganyang mga pangyayari. Kaya ngayong umaga sa liwanag po ng mga aral ng Panginoon ay tatalakayin ko po sa inyo at kahit papaano ito ay magbigay ho sa atin ng pagkuhanan ho natin ng pag-asa sapagkat sa mga panahong ito kadalasan naaapektuhan pati pananampalataya ng tao. Minsan nga may nagtatanong pa na nasaan daw ang Diyos sa ganitong mga pangyayari. So ang iba ay nagkakaroon tuloy ng tanong, pero sa liwanag po ng salita ng Panginoong Diyos ngayong umaga, kahit papaano tayo ay mabigyan ng kalakasan, paalala na talaga pong may mga pangyayari sa ating daigdig na dapat nating maunawa kung bakit ito nangyayari. Babasahin ko po sa inyo ang isang napakapamilyar na talata sa banal na kasulatan. Mahaba ito pero ito po ay mababasa ho natin sa Awit Kabanatang 46, Psalms chapter 46. Yan po ay talatang 1 hanggang talatang 11. So mahaba po yan. Hindi kasi pwedeng isang talata lamang aking babasahin. Pero yung
awit kabanatang 46 ay talagang tugmang-tugma po yan sa ating mga kalagayan sa mga panahong ito. Ano po, pero bago yan, simulan ho natin ang ating pakikinig ngayong umaga sa liwanag ng salita ng Diyos at tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat sa umagang ito na kahit kami po may mga suliranin na kinakaharap sa kasalukuyan, dulot po ng katatapos na tubig baha, katatapos na bagyo. Ama, salamat pa rin sapagkat patuloy mo kaming pinagkakalooban ng buhay at dahil binibigyan mo pa kami ng buhay, ang laki po ng pag-asa po namin na makakabalik po kami sa dati. Ang bawat pagbagsak o bawat kawalan, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa para muling magsimula. At yung mga bagay na sa palagay namin ay nawala sa amin, unti-unti itong maibabalik. Pero ang pinakamahalaga, Panginoon, salamat po sa buhay na patuloy mong binibigay. Ngayong umaga, punuin mo ng pag-asa ang puso ng bawat isa. Patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa, lalo na po sa mga naapektuhang labis ng tubig baha dito po sa Camarines Sur, dito po sa Naga City. Kaya ngayong mga oras na ito, sa liwanag po ng iyong mga aral, madulutan kami ngayon, Panginoon, ng panibagong inspirasyon na magpapaalala sa amin na hindi mo kami pinababayaan. Kung sa palagay namin, pakiramdam ng marami ay parang napabayaan sila, pinabayaan kami, hindi po totoo yan sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam ng mga nangyayari po sa buhay namin at ikaw ay nagmamahal sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, kasasabi ko lang po na ang ating devotional message ngayong umaga ay mababasa po sa Awit Kabanatang 46. At ito ay tugmang-tugma sa kasalukuyan po nating yung aftermath ng bagyo, ano po. So ang pag-uusapan natin ngayon ay binigyan kong pamagat na Hope Amidst Devastations. So pag-asa sa gitna ng mga pagkawasak, pagkawala, o mga bagay na sa palagay natin ay parang nagdulot, alam nyo yung sabi nga ng iba, devastated daw yung nangyari. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na sa ating pinagdaanan as a city, as a province, as a nation, ay may pag-asa po sa gitna niyan. May pag-asa. Pero paano ho tayo magkakaroon ng pag-asa? Unang-una ay kilalanin pa rin ho natin ang Diyos na kahit sa palagay ng iba, nagtatanong nasaan ang Diyos sa ganitong mga tagpo. Alam nyo, maraming talata, maraming bahagi sa banal na kasulatan na nagsasabi na ang bawat pangyayari sa buhay natin ay minsan nagkakalakip-lakip dahil may purpose ang Diyos. May katunayan, sabi ko nga po, yung nangyari sa ating probinsya ay kinukuha ho ng Diyos ang ating atensyon. Yung pang katotohanan dyan, mga minamahal kong mga tagapakinig, hindi ho basta yon ordinaryong kalamidad. Bagaman bahagi na ho ng ating sistema ang kalamidad, at itong ating bansa, itong ating probinsya ay madalas nakakaranas ng bagyo o tubig baha, pero hindi po yun ordinaryo, mga minamahal kong mga tagapakinig. Yun po ay kung kayo magiging sensitibo, yun po ay
tinig ng Diyos, panawagan ng Diyos. Yung nangyari sa ating probinsya ay kinukuha ng Panginoon ang ating pansin. Sapagkat, aminin man natin sa hindi, pagka wala ho talagang kalamidad, marami pong tao ang nagbabaliwala sa Panginoon. Kaya hindi po ibig sabihin na kung yun ay nangyari sa ating probinsya na hindi na ho tayo mahal ng Diyos. Katunayan, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga kinuha niya ang ating pansin upang tayo ay magseryoso, upang tayo ay magkaroon ng marubdob na kaugnayan sa Diyos. Hindi lamang yung, alam nyo, yung minsan pagka wala talagang ganoong mga senaryo sa mga buhay natin, yung mga tinatawag nating chaos, na mga unexpected yung mga hindi natin inaasahan, naging kampante tayo, at pati relasyon natin sa Panginoon parang hindi gaanong walang kaseryosuhan. Pero naniniwala ako na noong araw na umuulan na at bumabaha na, ay marami ang tumawag sa Panginoon. Natural yon, tendency yon sa buhay ng tao na kapag natatakot, kapag nasa panganib na, ay nakakaalala pong tumawag talaga sa Panginoon. Pero sabi ko nga, kahit ganoon ang nangyari sa atin, may pag-asa pa rin ho sa gitna nan. Paano ito mangyayari? Unang-una, kasi yung tinatawag nating God's presence in crisis, or God's presence in calamities. Nandoon pa rin ang presensya ng Panginoon. Kung inaakala natin na parang wala ang presensya, parang hindi tayo nakita ng Diyos sa ganong mga tagpo, nagkakamali po tayo. Dahil sabi ko nga, kung wala ang presensya ng Panginoon sa atin, mas malala pa po doon ang mangyayari sa atin. Pero dahil nga po, kahit ganoon ang nangyari, nandoon pa rin ang presensya ng Panginoon, hindi niya ho tayo pinabayaan. Bagaman sa mga panahong ito ay ang ilan sa ating mga kababayan ay nandoon pa rin sa mahirap na kalagayan, naghihintay ng tulong. Pero uulitin ko po sa inyo, hanggat may Diyos na tatawagan ho natin sa ganyang mga panahon, hindi pa rin niya tayo pababayaan. May dahilan ang Panginoon kung bakit kanyang ipinahintulot ang ganoong karanasan sa ating probinsya. Dahil sabi ko, kinukuha nga ng Panginoon ang ating atensyon. Dahil marahil ang marami ay nakakalimot na sa Diyos. Ipinakita lang sa atin ng Panginoon sa ganoong mga pangyayari na wala talaga tayong laban. Sa ganoong mga tagpo, kailangan na tayo ay magpakumbaba sa Diyos at hingin ang kanyang awa na kailangan natin talaga ng tulong sa ganoong mga senaryo. Dahil hindi talaga kakayanin na, sabi ko nga, yung mga tagpong yung kahit nga po pera walang magawa di ba? Yung pera wala ka mabiling pagkain, di ba? So, doon ay nagpapakita na talagang sa ganoong mga tagpo, ipinapakita ng Psalms chapter 46 that our God is our refuge. Ang Diyos po talaga ang ating kanlungan. Siya ang ating makakanlungan. Sa ganoong mga tagpo, ang talagang hinahanap ng tao bago at pagkatapos ay ang makakanlungan. Marami ay umasa sa pera, ang iba ay umasa sa kanilang mga tirahang may mataas na lugar, ang iba ay umasa sa kanilang mga naiipong natatagong mga pagkain na hindi katulad ng iba na wala ng pera, wala pang pagkain at wala pang mataas na bahay. Pero sa totoo lang, yung ganoong mga kanlungan na inaasahan natin at ginagawang sandigan, mauubos din yon, matatapos din yon. Pero gusto ko pong ipinapakita sa atin dito sa Awit Kabanatang 46 na ang Diyos talaga ang ating kanlungan.
Wag ho tayong mawala ng pag-asa katulad ng nangyari sa ibang lugar na dahil sa ganoong mga tagpo, mayroon pa nga pong napabalita na nagpakamatay. So nawalan ho kaagad ng pag-asa, ano. Pero uulitin ko po, mayroong pag-asa kahit sa gitna ng mga ganoong tagpo sa buhay natin. Ang kailangan lang natin ay umingi talaga ng awa sa Panginoon, magpakumbaba tayo as tayong mga tao, magpakumbaba sa Diyos. Hindi lamang sa kapag nangyayari na ang ganoong mga tagpo. Bago pa mangyari, ay dapat kinikilala ho natin na ang talagang makakanlungan sa mga panahon ng kagipitan ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Ano po? Dahil siya lamang ang tangi at bukod tangi makatutulong sa atin upang sakluluhan tayo. Sa ibang bahagi ng kasulatan, sinasabi ng awit kabanatang 50, talatang 15, kung kayo ay may bagabag, ako ang lagi ang tawagin, kayo'y aking tutulungan, sabi ng Diyos, at ako'y inyong pupurihin. So kung inaakala natin na parang wala ang tulong ng Panginoon, akala lang natin yon. Pero kung wala talaga ang tulong ng Panginoon, sabihin ko po sa inyo, mas malala ang pwedeng mangyari sa ating probinsya. Pero dahil nga kinaawaan ho tayo ng Panginoon, hindi niyo po ba napagmasdan, kahit tayo binaha, at least wala hong kasamang napakalalakas na mga hangin. Imagine niyo na lamang, paano pala kung mataas na yung tubig, ang lakas pa ng hangin, di saan tayo sisilong? Diba? Paano kung natuklap pati mga bubong, pati bubong wala na tayo matataasan. So nakikita ho natin, nandoon pa rin ang awa ng Panginoon. Pero kung bakit niya pinahintulot yon ay sapagkat may dahilan ng Panginoon. Magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Nawa okay po kayo dyan. Ang alam ko po, kayo po ay mga taga Minalabak. Ang Minalabak po ay Bangbaden. Magandang umaga din po kay Abraham Bulusan at kay Ma'am Shirley Ann Anoling, shout out po. At sa iyong asawa, maganda po yan, nagkakape na po kayo, maganda po yan. Ano po, relax lang kahit may ganitong mga tagpo sa buhay natin. Magandang umaga kay Ma'am Melinda Alfon. Yan, at sa iba pang mga nanonood marahil pero dahil mahina ang signal, hindi po basta nakakalabas dito sa screen. Magandang umaga kay Brother Roy Clavicilia at yun, Dalipay Milaor pala sila, Sister Nelda Mabait. So sa aking palagay, parang pwede nang makadaan ngayon ayon sa balita, ano. Nakakadaan na po kasi dyan sa San Fernando ang matataas na truck. So yan po mga minamahal kong mga taga-pakinig. Ang una-unang tinuturo sa atin kung bakit tayo kailangan magkaroon pa rin ng pag-asa sa gitna ng mga kalamidad ay sapagkat ang pagkilala na ang Diyos ang ating kanlungan. Ano po? Pangalawa, kilalanin ho natin na sa gitna ng ating mga suffering, ng ating mga pighati, lalo na doon sa mga kababayan ho natin na kinalulungkot po natin na sila ay binawian ng buhay. Ano po, doon nga po sa aming lugar ay may ng nakaraang araw ay may nakuwang patay sa ilalim ng tulay at nasundan pa kahapon. So kinalulungkot po natin yung ganoong mga pangyayari na may mga casualties po tayo, pero again, wag tayong maghanap ng, alam nyo, yung pakiramdam na naghahanap tayo ng masisisi. Ang iba nga, nawala ng tiwala sa Panginoon, sinisi pa ang Diyos. Ang iba naman, sinisi ang gobyerno at naghanap ng maraming maisisisi dahil sa ganoong mga tagpo. Pero uulitin ko po sa inyo, yung nangyari sa atin, hindi po yun ordinaryo. Yun ay kinukuha ng Diyos ang ating atensyon. Dahil marahil
hindi tama. O kaya maraming tao ang walang tamang kaugnayan sa Kanya. Ipinapakita doon ng Diyos yung Kanyang tinatawag na pangalawang punto dito, God's sovereignty in suffering. Nandoon pa rin ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng mga tiisin sa buhay natin. Kaya nga lang, may itinuro lang talaga ang Panginoon sa atin. Hindi yun nangangahulugan na tayo ay pinabayaan na talaga ng Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, kilalanin natin bilang human being na mayroon tayong mga limitasyon at wala po tayong laban sa Panginoon. Wala tayong laban sa kalikasan. Kaya nga po, sa pangyayaring naganap sa ating probinsya, nagtuturo ito sa atin na kilalanin lang natin ang nag-iisa at tunay na Diyos na buhay sa langit na dapat nating sinasamba sa ating probinsya. Siya lamang ang bukod tanging dapat tumanggap ng glory. Yung lahat ng karangalan, kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati, dapat totoong Diyos lamang ang tumatanggap niyan. Kasi pagka iyan ay ibinigay natin sa iba, sabihin ko sa inyo, tapatang sinasabi ko sa inyo, parurusahan talaga ng Diyos ang ating probinsya, parurusahan talaga ng Panginoon ang ating bayan, pagka ginawa natin bilang mga Pilipino na yung glory na para sa Panginoon ay naibibigay natin sa hindi dapat pagbigyan nito. Dapat ang papuri lagi ay sa Panginoon. Dahil sino ba naman tayo para tayong mga sa harap ng Panginoon? Kaya dapat tayong lagi nagpapakumbaba. Pangatlo pong puntos na gusto ko pong makita nyo dito sa Psalms 46. Comfort in sorrow. May comfort pa rin, may kaaliwan pa rin sa panahon ng mga pighati, kalungkutan. Dahil ang Diyos po ang ating kalakasan. Doon pa lang sa salitang God is our refuge, package na po yun. Pagka ginawa po ng tao na ang Diyos ang kanyang kanlungan, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng lakas. Sa mga nangyari sa nakalipas na araw, maraming tao ang umasa sa lakas ng kanilang pera, sa lakas ng kanilang matataguang bahay, pero ipinapakita dito sa atin na ang lakas talaga natin ang Diyos tinuturo sa atin na sa ganoong mga tagpo, pag talagang malala ang nangyayari, wala talagang magagawa kahit pera ng tao. Yung mga taong pinaghuhugutan natin ng lakas, mauubusan din sila ng lakas, magkakaubusan tayo ng lakas, pero sa Diyos tayo dapat humugot ng lakas. Lalo na po mga kababayan, ngayong po mga panahong ito, sa mga apektadong sobra ng tubig baha, sa Diyos po tayo humugot ng lakas. Wag ho tayong mawalan ng pag-asa. Hanggat nandyan ang Diyos na ating matatawagan, ibabangon niya tayo. Tayong mga Bicolano, hindi lamang tayo binansagang mga uragon. Tayo po mga uragon, hindi dahil sa ating mga sarili. Pwede nating sabihin na tayo mga uragon kasi dahil sa Diyos. Ang Diyos lang po ang uragon. Kasi ang Diyos ang pwedeng magbangon sa atin pagkatapos ng pagbagsak. Uulitin ko po, ang Diyos lang ang magaling, ang Diyos lang ang uragon. Kasi siya ang Diyos na pwedeng magbangon sa atin sa gitna ng ating mga pagbagsak. Yung mga bagay na material, unti-unti po yung maibabalik. Ang mahalaga po ay ang buhay natin. Buhay pa tayo. Sabi nga po ng mga ngaral, Kabanatang 9, talatang 4, ang tao hanggat nabubuhay, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Okay? Kaya ngayong umaga, naiintindihan ko ang inyong nararamdaman kasi kami man po ay nakaranas na bahain. Inabot kami ng tubig baha. So ang ganyang pakiramdam, naiintindihan ho natin yan. Kaya dahil sa ganyang mga tagpo, may pag-asa pa rin. So magandang umaga din po kay Sister She Caudeo. Mula si Roma ba ito? So magandang umaga po. So mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, may pag-asa pa rin po sa gitna ng
mga devastation, tinatawag natin hope amidst devastations or hope in the midst of devastations. So may pag-asa pa rin yan. Bakit po may pag-asa? Sapagkat ang Diyos ang ating kanlungan. God is our refuge. Ano po? Dahil ang Diyos ang ating kanlungan, maaasahan po natin na yung lakas na nawala, ibabalik niya. Dahil ang Diyos ang ating kanlungan, yung pag-asang naapektuhan, muli niyang patitibayin. Dahil ang Diyos ang ating kanlungan, siya ang magsusustain sa atin ng lakas, lalo na sa mga panahong ito na ang iba sa marami nating mga kababayan ay nawawala ng pag-asa. Huwag ho tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang pagtitiwala mismo sa Diyos ang magiging nating pag-asa. Iyan po ang sabi nga ng iba, uling alas. Yan ang uli nating alas ng maganong mga kalamidad. Hanggat may Diyos, hanggat tayo may pananampalataya sa Diyos, ang bawat pagbagsak may pagbangon. Tandaan po natin yan. Mahal tayo ng Diyos kahit sa gitna ng ganyang mga pangyayari. Mahal tayo ng Diyos, so ulitin ko po. Huwag nating pagdudahan ng pag-ibig ng Panginoon. Yan ay pinahintulot niya lamang upang ang tao matutong magpakumbaba sa Kanya. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat sa paalaala ng iyong mga aral ngayong umaga. Nag-aalay po ako ng panalangin sa aking mga kababayan dito po sa Camarines Sur at sa mga kalapit probinsya sa buong Pilipinas na naapektuhan ng pagdaan ng Bagyong Christine. Nag-aalay ako ng panalangin especially dito po sa probinsya ng Camarines Sur. Tulungan niyo po ang mga taong nagugutom. Tulungan niyo po ang mga taong hanggang ngayon wala pang maayos na masilungan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na sa gitna ng kawalang pag-asa ay makita ho namin na ikaw lamang ang Diyos na maaaring makatulong sa amin. Nag-aalay ako ng panalangin, Panginoon, na dumating na po ang mga suporta mula sa mga taong may kakayanan na gumawa nito. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong probisyon ay maranasan namin, lalo na ng mga labis na naapektuhan ng tubig baha. Dalangin ko po ang mga taong nalulungkot ngayon, bigyan mo sila ng lakas, aliwin niyo po sila, Panginoon, sa gitna ng kanilang kalungkutan. Ibangon niyo po kaming muli, Panginoon. Salamat sapagkat pagkatapos nito, ibabangon niyo kami. Salamat sa iyong awa. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Patawarin po ninyo ang aming probinsya. Patawarin niyo po ang aming bayan sa mga pagkakasala, mga pagkukulang na nagagawa laban sa iyo. Dahilan upang, Panginoon, ipahintulot mo ang isang pangyayari para kunin mo ang aming atensyon. Salamat, Panginoon, sa mga dakilang bagay na gagawin mo sa aming probinsya pagkatapos nito. So, dalangin ko, Panginoon, ang mga tao, mga kababayan ho namin, na sila, Panginoon, ay dudulutan mo ng pag-asa, kalakasan, kapayapaan sa kabila ng mga dinaranas po sa mga panahong ito. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo rin ang mga tao na nag-aabot ng kanilang mga moral, pinansyal, espiritual na mga suporta. Pagpalain niyo po sila. Ito ang aming dalangin. Pagpalain niyo po ang programang ito ng biyaya sa pagkaaga. Pagpalain niyo po ang sponsor nito, si Ma'am Lalaine Villaferte Abunal at ang buong Villaferte family. Pagpalain niyo po ang lahat ng staff dito. Ito ang aming dalangin sa iyo, Panginoon, ng lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Bago po ako magtapos, patuloy po kami ng nananawagan kung may papaabot po kayong tulong, lalo na ng pagkain, kasuutan. Pwede ho ninyong i-drop by po dito sa BBS DWLV 91.9 FM at ito na pong istasyong ito ang magpapaabot ng inyong mga ipapaabot na tulong. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas.
Sumainyo po ang tulong ng Panginoong Diyos.